Good evening. Ayan, good evening everyone. First, gusto ko lang ipakilala yung sarili ko, no? I am, yes, Napolcom ito. Basahin muna natin ang chats. Napolcom po ba ito? Yes. Ang soft copy will send a soft copy yung inyong yung PowerPoint ko, and then we'll send yung link. Magkakaroon kasi tayo ng drills, pero wait lang. Ayan, pakilala ko muna yung sarili ko. I am Miss Julian Consunhi, public school teacher, teaching English sa Malabon National High School. Senior high school ang ating tinuturuan. Okay? Um, ayan, hindi ko na patatagalin. So, galing ba kayo sa isang subject o ito yung first subject niyo for tonight? Anyone? So 200 kailangan, alam niyo yung makakapasa sa Napolcom, yun yung ano yun yung nagre-response. Just open your mic lang. Yes, MNHS. Bakit? MNHS Senior High School. May mga galing ba sa ano dito? Um, first subject. Okay, first subject sa Napolcom. First subject for tonight o first nyo to sa Napolcom review? Graduate ka dito. So, malamang-lamang ano ka, yes, kila Sir PX and Sir Jester. Yes, mga kaano ko sila. Wow, 'di ba? Meron akong kalugar dito. Kilala niyo naman how competitive Sir PX and Sir Jester sa MNHS, 'di ba? Okay, syempre magagaling na teacher sila. Ang first Napolcom review for tonight. Okay? Grabe. Yes, I'm from Malabon, from Tugatog, Malabon. Actually, nagturo ako as a part-time instructor sa City of Malabon University. Okay? Sino dito taga CMU? Meron ba ditong taga CMU? Mabuhay. Okay? Meron ba ditong taga City of Malabon University? Kayo, Lontok. Ewan ko kung baka naging estudyante ko pa kayo. Graduate lang po. Ahon. Talaga. Proud CMU. Okay, nagturo din ako dyan. Nahawakan ko din ang criminology, education, and IT. Okay? So, first, taga Mindanao. Yung iba, taga saan? Sila. Nakakatuwa naman, 200. First time kong nakaano ng ganito. Maayong gabi. Pwede bang mag-request? Ito yung unang makakagawa ng activity ko, papasa talaga sa Napolcom eh. Okay, pwede bang mag-request na i-open natin muna yung camera natin? Camera lang para makita ko naman kung gaano kayo kagaganda at kagagwapo. Leyte, California? Really? Okay, Cagayan de Oro, UDM, Pampanga. Not allowed. Okay lang, yung makaka-open ng camera, patingin naman ako para meron tayong um, not allowed, Tondo. Ay, okay lang yan, okay lang yan. Sabi ko, ang unang makaka-open, ang unang makakagawa ng ano ko is makakapasa sa Napolcom. Pwede natin buksan. Sige na, patingin naman ng inyong yung mga nakakausap ko. Pa-open ako ng camera. In 5, 4, 3, 2, 1. Hindi ko alam kung ba't hindi ma-open. Okay. Hindi ko alam ba't di ma-open eh. Print screen ko ha. Ba't ganun? Bago kayo mawala lahat. Bakit ako nakaano dyan? Ayoko na may nakangako. Okay. Let's see. Tingnan natin yung ibang page. Kasi maraming, ayan na. Walang naka-open ng camera. Let's see. 11. Can you imagine? I have 11 pages. Okay, sige na nga. Anyway, how do you find English? Naka-off sa lahat sa host. Okay, sige na nga. How do you find English nung kayo ay sa inyong undergrad? So,
what do you call this? Interesting. Oh, nice. Interesting. Paano nyo ba nakikita ang English nung kayo I guess difficult. Okay. Challenging. Okay. Mahina po ako dyan. Okay, mahina. Nose bleeding. Okay. Masarap aralin. Oo, masarap aralin. So, very nice. I hate English, okay? So, this time, hindi nyo pwedeng language of all people. Kinakakatakutan. Okay, don't worry, hindi nyo kailangang matakot, hindi nyo kailangan ng kung ano pa man, cause of headache. Okay, hindi nyo kailangan ng ano pa man, sa subject na to, or dito sa review na to, I'll make sure na um, matutunan natin yung basic. Okay? Yung basic. Kasi doon naman nagsisimula. Naniniwala ako kasi bago na tayo batuhan ng mga subject and verb agreement, ng cause ng inyong incomplete. Okay? Bago tayo batuhin ng mga subject and verb agreement, bago tayo batuhan ng finding error, 'di ba, sa NAPOLCOM exam ng mga tenses na yan, dapat alam natin yung basic talaga. So, doon natin sisimulan ang um, review natin na to, okay? As in basic, it's not only a review but it's also a refresher course para sa inyo. Hindi tayo magpapagalingan mag-English dito or hindi tayo magbabasagan kung sino, okay? Well, the very reason kung bakit kayo nandito is para ma-harness pa, okay? Um, ang inyong knowledge sa NAPOLCOM. Okay? And I assure you, yung 200, ilan ba tayo? 265 hanggang sa matapos to hanggang mamaya at naging 265 na yon, malaki talaga yung chance na mapasa nyo yung NAPOLCOM. Bakit? Kasi magbibigay ako ng drills, okay? Mag-send ako ng drills. After the lecture, we'll be sending you drills. Para yung drills na yon, pwede nyong what you call this, balikan in the near future, gusto nyo pa ulit kayo, may time kayo to review, okay lang. Basta nandun sa inyo yung link. I-open natin yung link na yon. Quiz is, if you are familiar sa quiz is. Second, engage lang kayo. Alam nyo, may reason kung bakit ako nandito. Okay? Para lang alam ninyo. Yung nag-refer sa akin dito sa CHOPS, sa review center nito, it was my former student. Criminology student siya, pasado na rin siya sa board exam sa criminology. Sabi niya noon, graduate niya lang, sabi niya, ma'am, reregaluhan ako ng kuya ko ng iPhone. Okay, sabi niya gano'n, ng phone as my graduation gift. And I vividly remember na sabi ko sa kanya, you know what? Okay. Isoli mo yung iPhone, sabihin mo sa kuya mo, ang kapalit ng iPhone mo is magre-review ka, pupunta ka sa isang review center na maayos. Okay? Kung hindi siya naniniwala na magiging siya pagbayarin mo. Okay? And then, inano niya naman ako, sinunod niya naman ako. Itong batang to, masunurin naman siya. Okay? Nag-review siya dito sa CHOPS din. And then, of course, may struggle. Wala namang madali. Ang success, hindi yan Etong board exam, hindi yan by luck na swerte ka. Okay? Tandaan niyo yan. Hindi ako, life teach us to be humble also na hindi mo pa pwedeng sabihin, madali lang ang exam na natsambahan ko. Hindi. Okay? Nahirapan ba siya? Yes, nahirapan siya ng ilang beses. Nakita ko yung struggles niya. Sinabi niya sa akin kung gaano kahirap ang board exam. And then, you know what? High rater siya. Okay? Napunta siya dito. And ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo na choosing CHOPS or this review center, you're in good hands. Hindi lang ako, hindi lang in English. Marami pa kayong, ma'am, good evening. Marami pa kayong mamimit na magagaling legendary lecturers na makakatulong sa inyo. At hindi iyon nagbayad kayo tapos yun lang. Okay? Kailangan natin ng effort talaga. You have to remember, bibigyan nyo siya ng time, bibigyan nyo siya ng effort. Parang
manliligaw lang, 'di ba? Parang yung jowa nyo lang para healthy ang relationship, dapat may time. So ganun din ang pagre-review. Ngayon, if you are in a relationship, sabihin muna sa mga kabebe time nyo na wait lang ha, paghahandaan ko yung future natin, i-focus ko ang review para okay lang yan. At least binigay mo yung effort mo. Kung iiwan ka din sa huli, at the end of the day, ikaw yung nagbigay ng effort. Wala kang sasabihin mo, wala kang regrets na hindi ko kasi binigay yung effort ko, 'di ba? Kahit in a relationship. At the end of the day, binigay ko naman yung effort ko eh. 'Di ba? Yung kaya ko. Still iniwan mo pa rin ako, ikaw na 'yon, hindi na sa akin, 'di ba? Ikaw na yung magsasabi na basta binigay mo yung sayo. But then kasi in taking um board exam, ako din naman, nag-board ako sa licensed professional teacher. Hindi talaga siya madali. Okay? Warning, hindi talaga siya madali. Ngayon, kung gusto niyo talagang makapasa at makuha yung isang step para sa mga pangarap ninyo, ito yon. Yung isa kasi yung nakagraduate kayo. I know, lahat kayo, most of you, graduate ng criminology, 'di ba? O, okay na yon. Lahat kayo is bachelor's degree. Pero ano yung edge nyo? Pangalawang edge nyo para matanggap kayo sa gusto ninyong trabaho. Of course, dapat eligible kayo at makapasa kayo ng board exam. At paano kayo makakapasa? Of course, ayan, ginawa nyo na yung isang step, nag-enroll na kayo sa isang maayos na review center. And then, kayo pa rin yon nag-review. Hindi yung nag-review, ay nagbayad, tapos bahala na. Okay? Dapat ito tinututukan talaga ng maayos. Okay? Yes, correct. Okay? So sabi ko nga, sisimulan natin siya sa basic. Okay? So, pag sinabi nating basic sa English, dapat wait lang ha. Bien, kausapin mo kuya mo. Let me allow me to open my PowerPoint. Ito pwede nyo. Huwag kayong napaka-updated ng PowerPoint ko, ng materials ko, FYI. Makikita nyo, kung ano yung nakikita nyo sa internet. Okay, nasa na yun? Wait lang, wala. Kung ano yung makikita nyo sa internet, sinama ko na din dito. Kung ano yung makikita nyo sa Napolcom review, sinama-sama ko na din dito. Okay? So, kapag, ay yun yung review ni ma'am. Okay? Ma'am, pag ba sinabi natin na yung tinuro ko ba, yun mismo yung lalabas sa exam? Of course not. Ang ituturo ko is yung theory, ang ituturo ko yung convention, yung rules. Pero kapag sinabi natin, ang example ni ma'am, Anne is kind. Nakita nyo, Elsa is kind. Di naman, ito yung ni-review namin. Hindi. Okay? Pero, yung knowledge, kung papaano mo siya maintindihan, sa akin manggagaling yon, sa atin. At i-harness nyo yun. Are we understanding? Okay, medyo maingay, di ba, ang ating, okay, so sige. Kung may tanong lang, let me know. May chat tayo. Mayroon tayong, pwede kayong mag-open. I do not know if you're allowed to open your audio, pero mas gusto ko yon. Mas gusto ko yung nagtatanong at pwede nating i-stop sandali, ipaliwanag ulit. Okay? Mas gusto ko yon. Kesa yung, basta pag may hindi naiintindihan talaga, let me know. Okay? Para maayos tayo. Sige, open ko lang ang aking PowerPoint. Yung PowerPoint isi-send ko, don't worry. Okay, refresher course. Para rin tayo may refresh. Ang tawag ko kasi dito, para kayong binalikan natin yung high school and college dito. Okay. First,
Yes. Okay, yung English proficiency, yes. Yun lang yung masasagot ko, yung English proficiency. Kasi nung binasa ko, yung NAPOLCOM coverage at saka yung sa criminology, same lang. Okay, same, malapit lang. May nadagdag lang na isang category. Okay, kahit naman sa civil service eh. Okay, kahit pag nag-a-apply kayo at binigyan kayo ng written exam, eto pa din yun. Okay? Hindi ito, etong matututunan nyo dito, hindi ito matatapos ng NAPOLCOM review lang. Ano nyo to, magagamit nyo to sa susunod pang mga exam. Okay. May I know, tanong ko lang kayo, ano ang parts of speech sa inyo? Balikan kita dyan kung ilang items ang exam sa NAPOLCOM. Hindi ako familiar. 150 lahat na yon. Kasi kami sa syempre hindi ako na pag NAPOLCOM, no. Ang naano ko lang is licensed professional teacher. 450 items. Tigwa 150 kasi tatlong category, so tigwa 150. Meron po ba tayong share screen? I'll send you. Wag na kayong mag print screen or ang tawag dito, mag-save, ipapadala ko yung PowerPoint ko. Okay? Ipapadala ko. Ayan. Yes, going back, ano ba yung yes, parts of speech. Ano-ano ba yung mga yon? Noun, pronoun. Okay. Verb, yes. Ayan yung mga yon. Sige nga. Adjective, adjective. Yes, correct. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb. Sa may lima na tayo. Conjunction, interjection, and okay, preposition. Okay, so may 8. Tama yon, may 8. Ayan, so nakukuha pa. Alam ba natin yung mga to? Yes, PowerPoint, isa-send ko. Okay, so wait lang tayo sa chat. Wait lang tayo sa chat ha. Kung ano lang ang dinidiscuss natin para hindi tayo lumilipad. Hindi kung ano-ano yung nafo-focus natin. Alam dati ma'am. Ngayon, walang pronunciation. Okay, walang pronunciation sa parts of speech. Okay? 8 lang yon. Okay? Ano ba yung 8 na yon? Well, let's see. Anuhin natin siya. Isa-isahin natin siya. Share screen lang. Nasaan yung share screen dito? Ayan. Nakikita na yung screen ko. Nakikita na? Okay, yes. From time to time kasi tinitingnan ko. From here, hindi ko na siya makikita. Ayan, part of speech. Unahin natin siya ha. Paano to? Oh wow, 300. I have 300 audience and reviewees. Okay. Ang Team Zombie for tonight. Yan. Okay, parts of speech. Ano-ano ba tong mga to? Okay, unang-una class is yung tinatawag nating nouns. Sa 8 parts of speech, ang noun 80%. Okay, nouns are an important part of speech. Wait lang. In English, probably second only to the verbs. It is difficult to say much without using a noun. Okay, all things that we see around us have names. The words that we use as names or naming words are called nouns. Okay? A noun is a word that names a person, a place, or thing, or idea. Okay, bakit ganon kadami ang nouns? Class, kasi pangalan pa lang ng tao. We have billions of people here on earth, so billions na agad yun. Kahit magkakaparehas pa kayo.
Okay, pangalan pa lang ng hayop, pangalan pa lang ng halaman. Okay, noun ang tawag doon. Pangalan pa lang ng isang pangyayari, ng idea. Okay, ang tawag doon is noun. Okay, or pangalan sa Tagalog. Okay? So, example niyan, if it is a name of a person, for example, pangalan nyo, wag na tayong ano ng example, pangalan nyo, it's a noun. Okay, Julian. For example, ako, Julian. Okay? Pangalan ng kapatid nyo, pangalan nyo. Pangalan ng lugar. Okay? Park, hospital, school. Okay? Pangalan ng thing, backpack, ballpens, chair, tables, idea. Curiosity, happiness, love, for example, justice, freedom. Okay? Idea yan eh. Okay? Kaso mo, class, ang noun kasi, maraming klase yan. Okay? Sa subject and verb agreement pa lang, kapag hindi mo alam na yan ay singular or plural, mamamali ka na agad, diba? So, dapat alam natin yung mga types of nouns or uri ng pangalan sa Tagalog. Okay? May tinatawag tayong concrete nouns. Okay? So, ang concrete nouns, ayan yung people, places, or things. Ang concrete nouns, kapag sinabi natin concrete nouns, it has something to do with our five senses. Ito yung mga bagay na nakikita, naaamoy, na na titikman natin, naririnig natin, or touch. Okay? Kaya siya concrete nouns. Okay? So, for example, ng concrete noun, people, a man, a teacher, Fanny, Mr. Smith, Mrs. Consunhi, Professor, Solomon, for example, Santiago, okay, Dr. Jose Rizal, people, or person, okay. Places, for example, a house, pwedeng school, pwedeng a specific name of place, Manila, a beach. Okay? In things, cat, notebook, burger, shoe. Okay? Table, chairs, ball pen. Okay? Kung ano pa man yan. Now, may I know what is the difference, kung sinong makakasagot dito, ano ang difference ng abstract noun sa concrete nouns? Anyone? Intangible. Okay. Tangible and intangible. Okay. What do you mean by tangible and intangible? Yes, you were correct. When we say wala na siya. Pagka sinabi natin, ang concrete nouns, 'di ba sabi natin kanina, ito yung mga bagay na tangible nga, tama. Nape-perceive ng five senses natin. Kapag sinabi nating abstract noun, it is intangible. Ay ito yung mga bagay na konsepto lang, ideas. 'Di ba kapag sinabing ideas, for example, si Einstein, 'di ba? Pag may idea siya. Nakikita niyo ba yung idea niya? Pero ano yung sinasabi na idea niya, 'di ba? Bulb. Nakikita niyo yan? Not parang, nasa isip lang talaga siya. Okay? Ito yung idea, konsepto. Okay, nasa isip lang po. Okay, correct. Emotions. Okay, bakit abstract siya? Nakikita mo ba yung idea na gusto niya? For example, sa isang project, idea niya na magkaroon ng isang project para sa mahihirap. Idea niya pa lang yon. Unless, kinommunicate niya yung idea na yon, magiging konkreto na siya, makikita na siya. Yung emotions, for example, thoughts, yes, correct. Yung emotions, for example, na mahal mo yung isang tao, nakikita mo ba yung pagmamahal na yon? Unless kinommunicate niya through verbal or non-verbal communication, makikita mo, malalaman mo na mahal or galit sa iyo yung isang tao. Yung idea na mahalaga sa iyo, for example. Mahalaga yung tao na yan. Okay? Pwede kasing mahalaga lang siya, idea mo lang or emotion mo lang na
not lang, na mahal mo siya, okay? Love is an abstract noun. Pero minsan kasi sinasabi nilang it's a verb. So for example, happiness. Happiness is just an idea. Iba kasi yung feelings sa emotions. So emotions kasi apat lang talaga. Happiness, okay? Masaya ka. Yung konsepto ng masaya ka, pwede mong sabihin, I am happy kasi nandito ako sa Chops, nagre-review ako ngayon. Yung happy na yan, it's what? It's an emotion. It's an ideas. Hindi mo siya nakikita. Okay? Unless kinommunicate siya verbally or non-verbal. Nagigets niyo? Yung idea na mahalaga siya, ma'am, paano yung non-verbal? O hindi mo nga sinasabi na mahalaga siya. Natatakot ka na friend zone, pero pinapakita mo, special siya. Diba sa iba, binibigyan mo siya ng attention. Binibigyan mo siya ng oras. Okay? Kasi pinapakita mo siya na mahalaga siya or special siya sa iba. Yung idea at yung konsepto. Nagigets nyo ako sa abstract noun and concrete nouns? Anyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. So, yun ha. Maraming Yes po. Good. Okay. Yung idea kasi, andyan lang yan eh. Di ba kapag sinabi nating blueprint, idea mo yan eh. Okay. Yung mga engineer, mga ideas ng mga engineer na gusto niya yung idea niya na umiikot ang building in every fifth floor, idea niya yon unless gunawa niya ng blueprint, yung idea niya na yun na nasa utak lang, yung thoughts mo, hindi naman niya nakikita abstract noun. Hindi yan nalalaman unless i-communicate mo. Okay? Yung idea, yung freedom, for example, okay, abstract yun. Nakikita mo ba yung freedom? Hindi, di ba? Pero you know that it exists. Na nag-exist siya. Justice is an abstract noun. Nakikita mo ba yung katarungan? Hindi, diba? Unless may isang scenario na nagpakita ng katarungan. Okay, abstract siya. Are we understanding? Kuha na ako? Okay, so dalawa na yung na-discuss natin sa nouns ha. Isang concrete at isang abstract. Okay, sige. Now, titigan ko yung chat. Okay, absorb po. Okay, good. Natin to. Love. Yan yung mga example. Religion, diba? Freedom. Sabi ko nga, faith. Okay, lalo na yung faith, diba? Ano ba yung faith kapag binigyan natin ng definition yan? Faith is believing on something that you cannot see. Diba? For example, the faith, God, for example, yung faith mo kay God, diba? Hindi naman naniniwala ka sa isang bagay na hindi nakikita. We call that faith. Ano pa yung faithful? Bakit ka tinawag na faithful? But faithful is, the word faithful, hindi na siya abstract kasi meron na siyang suffix. Magiging adjective na siya. Later, i-discuss pa natin yan. Bakit ka faithful? Okay, kasi kahit wala siya, okay, siya pa din ang mahal mo. Okay? Ako na yan. Paano po pag voice? What do you mean by voice? Concrete po or abstract? What do you mean by voice, class? Voice? Pag smell. Smell? Voice of a person ata. Okay. Pag smell, yung ibig nyo bang sabihin the word smell? Smell itself is a verb. Okay? Ibig sabihin, pag pinangalanan mo yung pang-amoy mo, for example, faithful, pag faith, abstract siya. Pag faithful, mamaya, makikita nyo yan, bakit siya, na ang isang noun, nagiging adjective siya. Okay? Okay? Mamaya, tignan natin kung paano ang words ay nag-iiba pag binigyan na siya ng prefixes and suffixes. Justice is an abstract noun. Okay? So, for example, a woman, ako, is an. Okay.
Now we have this common nouns and proper nouns. Alam natin to, sa Tagalog, pambala na or pantangi. Okay, kaya siya common, okay? Kasi general pa siya. A woman. Pwedeng isa lang siya, yes, a woman. Or women. Well, plurality naman yon. A woman. Okay? Kapag yung woman na yan, yung babae na yan, pinangalanan mo siya, naging specific siya. Example ako, woman, pangalan ko, Ann or Julie Ann. Ang rule doon is always use a capital letter or uppercase. Okay? So, ang common noun, kaya siya common or pambala na kasi general pa siya. Marami pa siya. Teacher, bakit siya teacher? Common noun pa din siya. Pangalanan mo yung teacher. Okay? Attorney, general pa siya. Pangalanan mo yung attorney. Attorney Consunhi. So, yung attorney kanina, small letter, pero pag may kasama na siyang pangalan, attorney, yung A nagiging capital letter. Okay? Police, for example, kayo, police. Maraming police. Maraming lieutenant general. Okay? Ano pa yung mga ano nyo? Police officer. Pangalanan mo si police officer, SPO1. Ano ba yung mga pangalan ninyo dito? SPO1, Alcontin. SPO1, SPO3, Carl James. Ramak, okay? Kaya, class. Wag nang mag-ano nung emoji kasi bumabagal. Okay? Kaya, the very reason, okay, tatandaan niyo to. The very reason kung bakit ang pangalan niyo mismo ay nagsisimula sa capital letter. Okay, kaya pagka may nakita ako dito, for example, na nagsulat na yung James niya is in a small letter, mali na yon. Okay, dapat yung Carl, capital letter, yung C, yung James, capital letter din siya. Okay, kaya yung mga pangalan ninyo, class, in a capital letter or in a uppercase, kasi yan ay isang proper noun. Isa siyang specific name of a person. Kapag nagkaroon na ng specification yung isang common noun, okay, proper noun ang tawag doon. Nagkakaintindihan po tayo. Police Captain Bongol. If it is Police Captain, it should be written on a capital letter. Capital P, capital C, and capital B. Okay? Nakakaintindihan po tayo sa rules ng common noun and proper noun. Bakit siya naging proper noun? Kasi specific na siya. Okay? Future teacher? No. For example, future teacher. Maraming future teacher eh. Okay? Unless it starts with in a sentence, 'di ba? Capital letter talaga yon. Yun naman talaga ang rules doon. Pero kapag future teacher, maraming future teacher pa. So, common pa siya. Okay? Hindi kakaintindihan tayo? Klaro po? Yung I am, ano po ang, I is a pronoun, okay? Pupunta tayo dyan, don't worry. I is a pronoun. Kaya lang ang rule sa I, whether you write it in the middle of the sentence, okay? Or in a end of the sentence, kahit na isulat mo siya sa gitna ng pangungusap, tinatagalog ko hanggat pwedeng itagalog, siya ay in a capital letter. Bakit po, ma'am? Kasi siya ay isang rules, okay? Bakit siya rules? Syempre, yun sabi ng native speaker, sino ba ang nagbibigay sa atin ng rules na to? Okay, for your information, ang nagbibigay ng rules sa grammar, specifically in English, ay mga native speakers or ang first language nila is English. Sino-sino ba to? Americans, mga Canadians, mga taga-UK, okay, na ang first language nila is English. Ang English kasi dito sa Pilipinas is second language. So, dahil first language nila yon, sila ang nagbibigay ng rules. And we follow the rules. You know what's good thing about grammar class? Itong sinasabi ko sa inyo, okay, hanggang sa magkaapo na kayo, ito pa din ang rules in grammar. Hindi siya nagbabago.
Okay, rules na to sa grammar ng mga tita-tita natin, lolo't lola natin, rules na itong grammar na to. Hanggang ngayon, yung rules na yan, yung convention na yan, ginagamit pa din natin. Nagbago na kayo ng jowa, okay, ng marami relasyon, pero yung in rules and grammar, it's the same. Okay? Okay? Next. Wait lang. So, meron na tayong concrete nouns, abstract noun, proper nouns, and common nouns. Okay? So, example tayo. Wala siya, guys. Sa akin ba to? Wait lang ha. So, for example, common nouns, okay? Sa mga lugar, a city, okay? Bigay tayo ng proper nouns dyan. Malabon City, Tuguegarao City, Cagayan de Oro. Bakit yung Cagayan de Oro nasa capital, sinusulat siya ng capital C, capital D, capital O, Cagayan de Oro? Kasi specific name of a place. Are we clear po? Ma'am, sa common proper noun, pwede ba gumamit ng abbreviations? What do you mean by abbreviations? Kung abbreviated siya, dapat all caps na siya. Okay? Iba yung abbreviation sa ano ha. So, another example. Things. Okay? Dog, pangalanan natin yung aso ninyo. Okay? Kapag sinulat nyo yan, si Bruno is my favorite pet, capital letter na si Bruno. Baliktarin natin kasi kaya naman sinulat na capital letter si Bruno kasi it starts, nagsisimula siya sa pangungusap. Di baliktarin natin, my favorite pet cold or my favorite pet is Bruno. Okay, so si Bruno, capital B na siya. Okay, or Snoopy. Pangalanan niyo yung aso niyo, aso. Madami pa siya. General pa siya. Bigyan niyo na specification ng breed niya, Belgian Malinois, 'di ba? Okay, may specification na siya. Bigyan nyo pa ulit ng specification para maging proper ng pangalanan nyo mismo. Kaya pinapangalanan natin yan. Kahit pangalan ng aso yan. Kapag may specific name na yung dog or yung cats ninyo, it is a proper noun. Are we clear po? Kapag specific capital sa proper nouns, copy ma'am. Yes. Okay. Okay, another example sa bagay, car, pangalanan nyo yung kotse nyo, Toyota, Grand Prix, Avanza. Okay. Team, for example. Pangalanan natin yung team ninyo, Detroit Pistons, okay, Gilas, Pilipinas, ano pa, Ginebra, okay, mga favorite team ninyo, for example. But mind you, class, okay, team, common noun siya, but then at the same time, collective noun siya. Pwede po ba pet ang common tapos dog ang proper or hindi? Hindi. Ang pet kasi, when we say kasi pet, pwede kasing ang pet mo is a cat. Okay? General pa din siya. So, common noun pa din siya. Pwedeng ang pet mo is fish. Pwedeng ang pet mo is snake. Pet mo yun eh. 'Di ba? Okay, pwedeng ang pet kasi is something na inaalagaan. Pwedeng ang pet mo ay lovebirds. Pwede 'yon. So common noun pa din siya. Pero kapag yung lovebirds mo na yan, pinangalanan mo ng Anna and Elsa, okay, si Malakas at si Maganda, pinangalanan mo siya, proper noun na siya. Bakit siya naging specific name na siya ng isang hayop? Okay? Ang dog kasi, it's common noun. Pangalanan mo yung dog mo, proper noun, kaya capital letter na siya. Are we understanding po? Okay?
Now, mind you class na um, ang team is a common noun kasi may specification pa siya. Bigyan niyo siya ng specification. Okay, pangalanan niyo siya. Raise hand. Sino tong nag-raise hand? Yes, sige. You want to say something? Sino tong nag-raise hand? O napindot lang to? Yes, correct. Napindot lang. Okay. Pero mind you, class ito, napaka-importante nito. Ang common noun, for example, at team, is common kasi general pa siya. Pangalanan mo siya, bigyan mo siya ng specification, proper noun na siya. Gilas Pilipinas, Detroit Pistons, ano pa ba yung mga ano natin, mga team natin. Okay, Ginebra. Okay. Lakers, yes. Detroit Pistons kasi favorite ko si Grant Hill. Okay, sino ba si Chicago Bulls, for example, 'di ba? Okay, kaya capital letter na siya. Miami Heat, yes. Yes, ayan, alam niyo na siya isulat, 'di ba? Kasi proper noun. Okay? But mind you class, mind you that team is also under the category of collective noun. Okay? Ayan, meron tayong notes dito. Okay, please avoid lang yung mga unnecessary chats para nakikita nyo naman nakashare ang screen natin. So, mawawala yung focus ng iba nating kasama sa review, okay? Mind you that the team is a special word because it's called a collective noun in English. It refers, kapag sinabi naman natin collective noun class, it refers to a group of people and it can be used as a singular or plural nouns. But, again, magkakaroon tayo ng specification. Ano po ang pipiliin? Collective. Collective siya. Pero in Napolcom, hindi ka naman niya bibigyan ng, for example, team, collective noun or common noun. Hindi ganon ang tanungan sa Napolcom. Napakadali nun. Okay? Napakadali nun. Bakit importante yan? Again ha, class ha. So, meron na tayong concrete, meron na tayong abstract, meron na tayong common, meron na tayong proper, at then at the same time, meron tayong collective noun. Kapag sinabi natin collective noun, ayan naman yung pangalan ng, okay, na it's a group name. For example, team, okay? Importante naman ito sa subject-verb agreement. Ano pa yung grupo ng mga pangalan? Family. A family composed of father, mother, children, son, daughter. Pwede ang family is husband and wife. Pwede ang family na mother and daughter, mother and son, father and child, father and son. Pwedeng you and your pet, family ang tawag doon. Collective noun, okay? Community, yes. Okay. Yes, magbibigay talaga ako ng mga example. Yung mga drills natin, manggagaling dito sa lecture. Kasi kapag binasagan ko kayo ng drills class, o ito drill, sagutan nyo, saan kayo nanggagaling? 'Di ba? Kaya lectures muna tayo. Marami akong, baka kayo magsawa. Yung civil service ko, okay, if I'm not mistaken, I have 400. Chill lang kayo dyan. 400 drills, questions. Organization, yes. Community, yes. It's a collective noun. Okay? Committee, for example, collective noun. Yan yung grupo siya. Okay? Grupo siya. Collective noun. And at the same time, ma'am, bakit siya naging common noun? Kasi yung grupo na yan, pwedeng okay? Family, for example. Common noun siya. Collective noun kasi maraming family composed of father, mother, brother, sister, for example. Kahit lolo't lola na. But then at the same time, pangalan, meron bang proper noun? Ang collective noun also? Yes.
Konsunhi family, organization, for example. Okay? Bigyan mo ng specification, bigyan mo ng pangalan yung organization mo. Proper noun na. Bigyan mo pangalan ng yung committee mo. Okay? Committee on National Election. Okay? So, naging proper noun na siya at the same time collective. Nagkakaintindihan po tayo. Okay. Fraternity, yes. Group, pag collective, yes. Barangay officials, hindi. Okay. No. Okay. Kasi yung hindi siya collective. Common. Gang, yes. Okay. Yes, pwede kayo magtanong. Okay. Next. So, let's have some practice here. Okay. Practice natin yung yung diniscuss natin. In my class at CHOPS Online Tutorial Services, I have many friends. My best friend is Julie. I have a lot of love for her. Julie has a cute dog. Its name is Checky. Okay? So, asa ng nouns? Punta tayo sa first. Wait lang guys, wait lang. So first sentence, in my class at my CHOPS online tutorial services, I have many friends. Nasan dyan ang nouns at anong uri ng nouns siya? Yes, correct. Wait lang ha. Sabi ko, first sentence. In my class at CHOPS online tutorial services, I have many friends. Okay? Yes, CHOPS Online Tutorial Services is a proper noun. Class, it's a collective noun, correct? And ano pa? Meron pa. Friends, okay? Friends is what? What kind of noun? Julie proper. Common, okay? My is not a noun there. Okay? Class is a collective noun. Okay? So, kaya nga, wait lang kayo. Importante ang instruction class. Class, ang instruction napaka-importante. Kailan nyo magagamit? Ang sinasabi ko sa inyo how important instruction is kapag kayong proctor ninyo, ha? Maka sinasabi ng proctor ninyo, for example, use pencil on shading. Use black ball pen in any writing. Binaligtad nyo. Bagsak na agad kayo. Random error ang tawag doon. Okay? Ang di talaga marunong sumunod sa instruction, namamatay. Tingnan nyo sa EDSA, nung nakalagay, nakamamatay. Bawal tumawid, nakamamatay. Instructions yun. Naka-bold pa nga diba? Okay? So, napaka-importante na instructions. Kaya, etong ginagawa natin, okay, nag-drills tayo at the same time, I need you to follow the instructions. Okay? Next. Next tayo ha. Next sentence. Okay, wait lang. Next sentence. Alam na natin. Okay, wait. So, binabasa ko. Next sentence or second sentence, my best friend is Julie. Where is the common noun and its types? Isulat ninyo. Sulat nyo. Julie. Okay, ano si Julie? Sulat nyo, kompleto. Okay. Friend, common, and Julie is proper. Okay, good. Next, okay? So, correct. Okay. Next sentence or third sentence, I have a lot of love for her. So, where is the nouns and yung type ng nouns dyan? Very good. Love abstract. Okay, love abstract. Okay, good. Fourth sentence, Julie has a cute dog.
Okay, Julie is a cute dog. Asan ang nouns at anong type ng nouns? Julie elect, proper, and dog common. Very good. Its name is Sheki. Last sentence, its name is Sheki. Nasaan? Sheki proper. Sheki, proper Sheki. Okay, kapag kasi na, okay, may mga sumasagot, tama naman kayo na Sheki proper, pero should be written in a capital letter. Please, kapag sinabi nating proper, capital letter niyo isulat. Eh ma'am, okay lang naman chat, no. Okay, medyo ano tayo, strict tayo on following instructions class. Okay? It's like, i-ano na natin yung sarili natin sa to follow instructions. Are we good? Okay, so I guess nakuha na natin si Nouns. Kamusta kayo? Kamusta ang ano ninyo? Okay pa ba? Pwede, pag small letter sa unahan, yes! Yes! Kapag if it is a proper noun, alam nyo, kanina, okay, eto kanina magkaroon kami ng language proficiency contest. Okay. Tapos, sabi nung nagpa-facilitate, it's a noun. Okay. It's a noun, it's a name of a western country in Europe. Spelling bee eh. Okay, spelling ko. Spell Luxembourg. Nakuha niya yung is tamang spelling ng Luxembourg, but it's written on a small letter. Mali yun. Kaya nga siya proper noun, kaya nga siya rules eh. Ano ba dapat ang rules? Class, 'di ba sinusunod? Okay, kaya nga siya convention. Kapag proper noun siya, it should be written in a capital letter. Okay? Kaya siya capital letter kasi may specification na siya at yan ay rules. Okay? Now, kung small letter siya at common noun siya, okay lang. Pero kapag siya ay proper, isulat na mo, for example, bakit mo sinulat na capital letter C, si Kapangpangan? Kasi yan ay name of a person. Diba? Okay? At dahil specific name of a person siya. Are we clear po? Okay. Rules tayo. Tatandaan nyo class, in English, yung grammar itself, it's more on rules. Kaya nga natin to nire-review kasi bakit may finding errors kayo? Kasi may mali doon at dapat alam niyo yung rules na yun. Para ano? Para saan yung rules? Para alam niyo lang ba? Hindi. Para sundin natin na yun yung tama talaga. Diba? Okay? Are we clear po? Can you imagine, magsusulat kayo, nasa investigation kayo, investigation department, magsusulat kayo ng mga kaso na naimbestigahan nyo, how it will make it proper and formal kung capitalization pa lang hindi na maayos, di ba? Ano to? Ba't ganito? Sinabi nyo, the victim, name, Julian Consunji, di ba? Actually, makikita mo na agad yan, yung mga scammer. Alam mo na, pag nag-chat sa'yo at mali yung capitalization, very wrong na. Okay. Okay. I think okay na tayo dito sa nouns. Okay. So, we have this what we call, so we have abstract, we have concrete, abstract, common, proper, collective, and class. Sa nouns, may tinatawag tayong singularity and plurality. Okay? Bakit? Napaka-importante nito, class sa subject and verb agreement. Dapat ang verb nag-a-agree sa subject at dapat yung subject nag-a-agree sa verb. Kung ang subject mo ay madami, plural, dapat plural din ang verb. Kaso mo hindi mo alam kung ano yung plural ng isang nouns. So, mamamali ka na agad. 'Di ba? So, singular nouns and plural nouns. Alam naman natin yan pag may S. Okay? So, for example, school, schools, team, lagyan natin ng S, teams, monkey, monkeys. Okay? Yung team, bakit ko siya kinolor pink? Pink yung font niya, it's because it's a collective noun. Okay? Pwede naman kasi maraming team. Sa isang basketball, dalawa yung team na naglalaban. Sa volleyball, dalawa yung team na naglalaban sa court, di ba? So, team siya. Team A and Team B. Alright? Okay. Pero, yung team na yan, composed of 12 members. Yung isang team na yan, composed of 13 members. Okay, or 13 players, for example. Pwede kasing a cat, cat, or one cat. Specific natin yon or cats. Okay?
Tomato, tomatoes. Piano, pianos. Okay. Madali lang yon. Kasi yun yung tinatawag nating regular nouns. But did you know, class, na kahit yung nouns may irregularity? Saan nangyayari yung irregularity ng nouns? Okay, sa plural nouns. Okay. Again, saan po nangyayari ang irregularity ng nouns sa plural? Okay? So ano ba yung mga example ng mga irregular plural nouns? Tatandaan nyo, yung yung isa lang singular, yung madami plural at mayroong irregular nito. Okay, for example, paano mo malalaman na irregular noun siya? Change in spelling. Okay? Totally nag-change. Woman, women. Child. I have I have one child. I have two children. Okay? Tooth, teeth. Yes, yes. More on Latin to. Foot, feet. Mouse, mice. So, yung daga, pag marami siya, mice. Okay? Importante ba yan, ma'am? Na malaman pa namin pati yung irregularity ng noun. So, o kasi class, sa subject and verb agreement. Okay? Sinabi mo, the woman, eto, the woman is, naku, patay na. Okay? Kasi isa lang, wala namang is. Irregular nga siya. Hindi lahat ng, okay, regular siya kapag may S, 'di ba? Nag-iiba pa ulit yung mga rules niyan. Okay? Eh kaso mo walang S, eh, ibig bang sabihin nun singular na siya? Hindi. Ang tawag sa kanya, irregular plural nouns. Okay? Yung iba alam na, okay? 1 minute? No, 1 minute. Hindi 1 minutes. One nga eh. Okay? 1 minute lang. Ano yan? At, eto pa, another thing, yung kung kanina, ang irregular plural nouns ay nagbabago ng spelling, may mga nouns na kahit isa or marami siya, hindi siya nagbabago. Hindi siya nilalagyan ng S, hindi siya nagbabago ng spelling. Nagkakaintindihan pa tayo. For example, ship, ship. Deer, deer. Fish, fish. Aircraft, information, advice, for example. Kaya mali yung sinasabi nyo na class advice is already on a plural form. Hindi nyo na kailangan dagdagan ng S. Okay? Diba ang dami niya? I have so many, advices eh. I have so many advice that given to you. Advice lang. Kahit marami pa yung binigay mo. Advice pa din, hindi advices. Kasi nasa plural noun na siya. Yung form niya, nasa plural na. Okay? Irregular plural nouns na ang tawag doon. Okay? Approach, approach. Approach is a verb. O, diba? Approaches. Okay? Diba? Oh, I get you there. Okay. For example, fish. There are so many fish in the ocean. Ma'am, pwede bang maging fishes? Yes. Pwede. Anong pabalik ng isa lang? Pwede po pabalik ng isa lang. Ano yun? Okay? Fish. For example, pagka sinabi natin maraming tilapia, there are so many fish in the ocean, nakita mo yung tilapia. Pero pag yung tilapia na yan, nakita mo na may bangus, na may dilis, na may lapu-lapu, fishes na. Kasi yung fish, we are referring to one species lang. Okay? Lapu-lapu lang. Pero pag yung lapu-lapu, nakitaan mo ng may tilapia, may bangus, fishes na yon. Doon pa lang siya nagiging fishes. Okay? Please refrain from this comment, Mr. Sarip, John Charles. Okay? Please refer from this ones. Sinugba. Please refer from this one. Kasi, please refer from this comment. I have one fishes. Okay? At nilalike pa, please. Okay? Sayang yung mga bayad ninyo.
Okay? At nagka-cause ng lito 'yan sa kapwa natin reviewees. Okay? Refrain from that one. Okay? I see one ship, for example. You have to remember na you are a young professional, and a young professional should be execute. Tatandaan nyo, kayo ang tagapagpatupad ng batas. Okay? Kayo ang execution. Mamaya tayo dyan. Okay? Kayo ay execution. How would you deal with with people? Kayo ang taga-execute ng batas ng law, okay? And then kayo yung nangunguna. Okay, you have to remember that one. Okay, I see one ship, I see two ship. So regardless kung madami pang ship or isa lang siya, ship pa din. Okay? Information overload. Ang dami ng information, pero information pa din na, what a review. Okay, sabi nyo ngayon, gabi, what a review, information overload. Mali po yung informations overload. Kasi information, regardless if it is so many information pa din siya. Equipment, ganun din. Okay? Ako from time to time, tinitignan ko to kasi I want the involvement. Plural. Okay lang naman kahit na hindi nyo ma-screenshot to. Kasi sabi ko, isa-send ko naman. Ayan. Isa-send ko naman yung PowerPoint ko. Okay. So, nagkakaintindihan po tayo. Ano lang, kung naiintindihan ako, thumbs lang, thumbs up lang. Yan, okay. Nakausap niyo na si Briggs, nagchat-chat. Okay. Pero sabi nga natin, rules, 'di ba? Ako ay expect talaga na pagdating sa rules kayo ang nag-execute niyan. Kaya dapat nakikita ko 'yan sa engagement niyo dito na pa lang sa review. Okay? Tatandaan niyo, future police officer kayo. Mind you, if there is something na dapat kong makita sa inyo, that is discipline. Okay? Okay, in every rules, there's an exemption. Ito yung mga rules nito. Some nouns are never singular. May ibang mga pangalan daw na hindi siya nagiging singular, na hindi siya nagiging isa. We always use their plural forms, okay? Ano 'yon? Kung kanina, okay, ang mga rules ng irregularity ng plural nouns is una, nag-change siya ng spelling tulad ng mice, mouse, mice, okay? Teeth, tooth, for example. Octopus, octopi, data, datum, okay? More on Latin yan. Nag-change ng spelling. Second, it never changed the spelling. So for example, information, information pa din. Kahit madaming information, isa lang information, still an information. Equipment, equipment pa din. Advice, hindi ko kasi maano yung advice kasi advice is a verb, okay? Fish, deer, okay, yung mga yon. And then, another rule, some nouns daw are never singular. Hindi siya pwedeng gamitin ng isa. We always use their plural forms. Ano-ano tong mga to? Okay, nouns pa lang tayo ha. Jeans, pants, glasses, clothes, scissors, pajamas, goggles, sunglasses. Lagi siyang may S at lagi siyang in a plural form. Question, ano yung napansin nyo sa type of nouns na to? Sige nga. Very good. It comes with pair. Okay? It comes with pair. Bakit? Hindi mo naman magagamit ang jeans ng kaliwa lang. Hindi mo magagamit ang scissors na isa lang yung talim. Alangan na mag-sunglass ka na isa lang. Ano ka sa Cyclops? Okay? Marami pa yan. Socks. Goggles. Okay? Ano ka sa Cyclops? Diba? Isa lang ang mata. Okay? By pairs. Okay? Clothes. Okay?
Genes, yes. Ayan. Okay, very good. So, ang tawag, irregular plural noun siya kasi wala siyang singularity. Wala siyang singular. Okay? Napaka-important, shoes, globes. Yes, very good. Napaka-importante nito sa subject and verb agreement. Okay? Importante yan. Yung rules na yan. Sabi ko nga sa inyo, saan galing ulit yung, tingnan nyo ha, we are in a very basic English lectures. Talagang sinimulan natin sa parts of speech kasi pag nalaman natin yung 8 parts of speech na yan, madali na sa atin maintindihan ang subject and verb agreement. Okay? Sabi, subject and verb agreement, hindi sinabing nouns and verb agreement. Kasi yung subject, yung simuno sa Tagalog, pwedeng nouns siya. Pwede siyang verb, ha? Verb and verb, yes, di ba? For example, swimming is my favorite pastime. Swimming, from the word swimming, it is what? It is verb. Pero dun sa sentence, ano siya? ING siya, di ba? We call that gerund. Pero siya ay subject. Kaya subject and verb agreement. Hindi naman sinabing noun and verb agreement, di ba? So, dyan lang kayo. Okay, very good question. Is it necessary po to use a pair of shoes or shoes only? Later meron tayong paliwanag diyan. Okay? If it is a pair, papaano natin ginagamit diyan? And lagi naman tayo, it's always plural. I have jeans, not I have jeans. Okay? I have scissors. Not, mali yung I have scissors. Kasi ma'am, isa lang yung scissors ko eh. Still scissors. Okay? Plural pa din yon. Okay? Hindi mo yan magagamit. Hindi mo yan mapanggugupit kung isa lang yung talim niyan. Are we good? Okay? And of course, the Latin and Greek origins, yung mga karamihan, hindi ko sinasabing lahat, most, okay? Yes, okay, earphones. Nas dames, iba pa yan, okay? Madam. Ma'ams, pwede na. In non-formal, ma'ams. Sirs, pwede na yon. Okay? Madam, formal English na kasi yon. Okay? Latin and Greek origins, karamihan yan. So, yung mga singular and plural niya, antenna, pag plural na, ayan, kasi Latin and Greek. Alumni, octopus, octopi, yung kaninang, an example ninyo, okay? Cactus, cacti. Okay. Ano pa? Analysis. Okay. Can you imagine? Meron palang plural ang analysis. Parenthesis. Diagnosis. Okay. Nagiging plural na siya. Yung mga Latin and Greek. Ibig sabihin, itong mga salita na to, ang origins niyan is from Latin and Greek ones. Okay. English word siya, pero ang origins niyan is Latin and Greek. Paano siya nagiging singular and plural? Nalilate ang PPT. Basis. Criterion. Special, no. Iba ang special sa special. Okay, especially for you, special for you. Okay, iba po yon. Yes, hypothesis. Okay. Phenomenon, phenomena. Kapag marami nang nangyayari, phenomenon. For example, COVID-19 is a phenomenon. Phenomena. El Nino, yan mga phenomenon yan. Okay, let's have practice sentence. Yes, isa-send din po ito. Ma'am, nalilate po ang PPT. I do not know. Baka sa'yo lang. Okay. My sister has one child. Ano to?
Singular, plural. Okay. S na lang. Good. Eh, ano nang mangyayari kapag marami na sila? Hindi siya plural ha? Hindi siya plural. Yung pink na font, hindi siya plural. Children. Okay. What about this one? I'm a quiet person. So I don't talk to many people. Yes, very good. People. Do you catch one fish or two blank at the lake? Fish. Fish pa din, class. Okay? Fish pa din. Fish pa din. Okay, good. He has one cactus in his front yard, but many blank in his backyard. Cacti. Cacti. Okay, good. Very good. Okay. So, na-address natin yan. Of course, we have this what we called, so meron, ako paulit-ulit ako, binabalikan ko talaga. Yes, school of fish. Ang tawag dyan, kine-collective na siya. Okay. So, meron ulit tayong abstract, concrete, abstract, proper, common, collective. Ano yung last? Singular and plural. And then, meron tayong tinatawag natin compound nouns. From the word itself, compound, irregular, okay, compounded siya, pinagsama siya, okay? So, for example, ng compound noun, dragonfly, ice cream, mother-in-law. Okay, ano yung compound noun? Ito yung dalawang salita na pwedeng isulat ng isa lang na salita. Okay? So, for example, dragonfly. We know that dragonfly is a it's a kind of insect. Okay? Pero, paano mo siya isinusulat? Dapat isang word lang siya. Okay? Kasi, kapag sinabi natin the dragonfly, magkakaiba iba na yung ibig sabihin. Na yung dragon ay lumilipad na. Though it happens naman talaga. Nagigets niyo ako. Pero if we are referring, hindi na siya noun. Kasi dalawang word na siya. The dragonflies, diba? Mali din yung grammar. Kapag sinabi nating dragon, iba. Kapag sinabi nating fly, iba. But if we are referring, for example, to a kind of insect, the dragonfly, isang word mo lang siya sinusulat. Another compound nouns ay isinusulat siya ng dalawang word. Okay? Grasshopper. Grandmother. Ayusin natin si spelling. Okay? Yes. Okay? For example, ice cream. Iba yung ice, iba yung cream. Pero pag sinabi nating ice cream, it's an example of compound noun kasi alam natin na siya ay isang dessert. Another thing, sa pagsulat ng compound nouns, pwede kasi siyang isang word, separated words, or hyphenated words. Hyphenated. For example, mother-in-law. Tatlong salita nga siya, 'di ba? Mother-in-law. Pero ibig sabihin yan yung nanay ng spouse natin. Okay? Or kayo magiging mother-in-law nyo. Okay? Or mother-in-law ng ate ko, ng kuya ko. Diba? Okay? Yan yung biyanan. Kung sa Tagalog, biyanan na babae. Pwedeng biyanan na lalaki. Again, sa compound nouns, ito yung salita. Okay, ito yung pangalan na pwedeng isulat ng isang salita lang. Pwedeng dalawang salita. Compound nouns, pinagsama siya. Compounded nga siya. Or tatlong salita pa na pwedeng isulat ng hyphenated. Nagkakaintindihan po tayo. Butterfly, yes. Okay, handbag. Hindi, compound noun na siya. Okay, compound noun na siya. Nasa compound noun na po tayo. Starfish, full moon. Okay? Grasshopper, snake dance, face to face. Okay? Ang tawag dyan is compound nouns. Ang compound nouns, so ulitin ko, combined siya, pwede siyang separated, pwede siyang hyphenated. Combined, ibig sabihin isang salita lang, separated, dalawang salita or tatlong salita or words.
Okay, hyphenated, may hyphen siya. Okay? So, I hope it's clear. But mind you ulit, ang compound nouns, okay, pwede ulit siyang may madami, compound noun siya, okay, pero pwedeng isa lang. Okay, or pwede ding madami. For example, dragonfly, madami kang nakitang dragonfly, dragonflies. Okay? Papaano naman, tanongin ko sa inyo, ano naman ang plural ng mother-in-law? Sige nga, what is the plural of mother-in-law? Okay? Bakit mother? Okay, may sumasagot mothers-in-law, may sumasagot mother-in-laws. In-laws lang. Ito naman, mother-in-law nga eh. Okay, anong plural form ng mother-in-law? May sumasagot mother-in-laws, mother-in-laws. Okay. Ito yung tip. Bibigyan ko kayo ng tip para hindi nakakalito ang plurality and singularity ng compound nouns. Kung ano yung mas mabigat, dun sa salita na yon, yun yung lalagyan nyo ng S. So for example, when we are referring to mother-in-law, ano ba yung mabigat dun sa salita? Tao siya, di ba? Na babae, na biyanang babae siya, di ba? Sa Tagalog, di ba? So dahil siya ay mother, yun yung lalagyan nyo ng S, mothers-in-law. Are we clear po? Mothers-in-law. Okay? Are we clear? That's the rule. Kung ano yung mas, i-weigh in mo yung salita. Ngayon, kung mas mabigat yung salita na yun, ano ba talaga siya? Okay? Doon sa hyphenated words, we're talking about hyphenated, doon ka magdadagdag ng letter S. Okay? So, newspaper, of course, madali lang to, newspaper. Swimming pools, ayan. For example, swimming pool. Ano ba yung ano diyan? Ano ba yung madami? Yung swimming ba o yung pool? Yung pool, 'di ba? So lalagyan mo ng S yung pools. By the way, sa swimming pool, yung isa kasi verb, swimming, yung isa nouns. Doon ka sa nouns kasi we're referring to plural nouns ng compound noun. Nagiget po ako. Nagigets. Nagiget po ako. Ako tuloy nawala ng S, 'di ba? Nagigets po ako. So for example, in swimming pools, ano ba yung marami? Yung swimming or yung pool? Yung pool. 'Di ba? Kasi may 2 feet, may 3 feet, may 5 feet, may 7 feet, 'di ba? So yung pool yung madami. Kaya ang tawag doon sa maraming swimming pool ay swimming pools. 'Di ba? Are we clear? Are we clear po? Okay, sige. Maliwanag ba? Naiintindihan ba ako? Stop share nga natin to. Kailangan ko ng reaction. Naiintindihan ba ako? I need a thumbs react. Ayoko dito. Doon sa mga ano nyo. Okay, dito kayo mag-react. Dito. Yan, dito. Yan. Sige nga. Aha. I have 320 participants here. Yung screen. Pero wala pa sa kalahati yung nagre-react. Ano kaya yun? Ayoko ng ganyan. Yan nga natin. Oh, wala pa sa kalahati. Hello? Okay, ang hindi mag-react, hindi makakapasa sa Napolcom. Dito mag-react. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, follow instruction. Sabi ko, mag-react kayo dito sa hindi sa chat dito. Tulad nung ginawa ko, guys. Okay. Class, be very careful on following instructions. Okay? Careful tayo on following instructions. Yan. So, wala pa sa kalahati ang nagre-react. Hello? Hello there? Ano? Sayang ang load at ang tuition. Call that tuition. Ang fee ninyo. Kung hindi tayo nakikinig. Okay. Yes, ayan. Ayan. Sige. So, let me share again my screen. Ganun talaga ako. I make sure na nandyan kayo. Okay. Swimming pools. Sister-in-law. Tas yung example ko, brothers-in-law. Okay, so sisters. Nasa sisters tayo. For example, ma'am, eto naman, bakit naman siya
women doctor, naging women doctors. Parehas naman kasing, for example, nakakita ka ng apat na doktor, apat na babaeng doktor sa isang emergency room. Okay? Ano po yung mas mabigat doon? Yung doktor o yung women? Parehas sila. So, parehas mo silang babaguhin. Okay? Nakaintindihan po. Pakiano po ako ng mga nagsusulat sa screen, please. Refrain. Okay. So, women doctor, may nakita ka, for example, sa isang emergency room, inimbestigahan mo and then 4 women doctors. Okay? Kasi, babae sila, apat na babae sila, at mga doktor sila. Okay, women doctor. So, parehas silang nagwo-weigh in. So, parehas mo silang bakit may mabigat? May binubuhat po ba? It's not about binubuhat. So, for example, okay, sa swimming pool, okay, I'm not referring to binubuhat na literal. Oh my gosh, okay. Sa compound noun, yung pinagsamang salita, okay, na isinusulat pwedeng isang salita or pwedeng separated or pwedeng hyphenated, may singularity and plurality. Okay? Madali lang naman yung newspaper, 'di ba? Ang plural niyan is newspaper. So bakit may mabigat? For example, swimming pool. Maraming swimming pool. Ano ang maraming swimming pool sa English? Titignan mo kung ano yung mabigat. Ibig sabihin, ano ba yung madami? Yung swimming or yung pool? Ano ba yung mas importante? Mas mabigat. Di ba yung pool? I'm not referring to mabigat na weigh in at 50 kilos or binubuhat. Guys, okay? Di ba ang madami is yung pool? Hindi mo naman mabibilang yung swimming eh. Mabibilang mo ba yung swimming? It's a verb. So, ang mabibilang mo yung pool. O sabihin na natin wala nang swimming. Kasi yung pool na yan is for swimming. Okay? Swimming pool. May pool kasi na for ano lang, for aesthetic lang. So, for swimming pool yan, ano ba yung madami? Di ba yung pool? So, lalagyan mo ng S, yung pools. Yung pool na word para maging plural siya. So, for example, sa hyphenated compound noun, okay, brother-in-law. Marami kang brother-in-law. Halimbawa na yung kapatid mo. Okay? Or kung ikaw, halimbawa na, nag-asawa ka, regardless, ikaw na lang, for example, nag-asawa ka, okay, maraming kapatid na lalaki yung napangasawa mo. Okay, di ba ang tawag mo sa kanya bayaw, sa Tagalog, I do not know in Bisaya, hindi naman tayo ano dyan. Sa English, ang tawag dyan is brother-in-law. Ano ba yung madami? Yung in-law ba? Hindi naman, di ba? Ang madami yung kapatid mong lalaki. Okay? Bayaw mo, in-law kasi ibig sabihin sa batas. Okay? So, ang lalagyan mo ng S, yung brothers, yung sisters, yung mothers, kung marami. Pwede bang maging marami ang mothers-in-law? Oo naman. For example, ikaw, nag-asawa ka, namatay, nag-asawa ka ulit, di maraming mothers-in-law. For example, Muslim ka, di ba allowed naman mag-asawa si Muslim ng 3 asawa. So, marami kang mothers-in-law. Nagigets ako? Okay, yun yung sinasabi kung ano ba yung mas mabigat, i-weigh in ninyo kung ano ba yung nabibilang ng madami. Yes, okay? Hindi mothers-in-law. Okay? Okay, so for example, 4 women doctors work in the hospital. Kasi pareha silang maraming babae at marami silang mga doktor na mga babae at nilagyan pa 4, diba? So, parehas nyong babaguhin. That's the rule. Okay, let's practice. I want to drink some cold water. Okay? Cold is just an adjective that describes the water. Hindi siya compound noun. Kaya mamaya importante din na delay. Delay talaga. Okay, sige. Ewan ko kasi may nagsusulat sa PowerPoint. Ulitin ko ha. Stop share ko. Wag nang magsusulat. Baka yun yung nakakabagal. Okay? Please, refrain lang tayo doon.
Nasa nouns pa lang tayo, class, remember. Okay, marami pa to. Let me share my screen. Wait. Wag na nating sulatan para hindi nakakakos ng bagal ng ating PowerPoint, ha? Sige. Okay, tingnan nyo to. Okay, let's practice sa tingnan natin, ha? Okay. I want to drink some cold water. Is this a cold water? It is a compound noun or not? Yes or no? Compound noun ba siya or hindi? No. Okay, it's a no. Bakit, class? Okay, cold is just an adjective. Dinidescribe niya kung ano yung water. Okay? Nagkaroon ng ibang ibig sabihin, 'di ba? Okay? Describes the water. I want to drink some hot water. Okay? Pero hindi siya compound nouns. Okay? Tatandaan niyan, ha? Hindi porket isinulat ng magkahiwalay na words, compound noun na siya. Adjective siya. Later on, i-discuss natin what's an adjective. Okay? He has a new boyfriend. Compound nouns or not? He has a new boyfriend. Compound or hindi? Not. Okay? Compound. It is not. Okay? Kapag ka sinabi mong boyfriend, yung friend mo lalaki. Okay? Kapag ka sinabi mong boyfriend na magkadugtong, okay, na isang word lang, you are referring to, you are in a relationship. Magkaiba yun, ha? Okay? Pag sinabi mong, I have a boyfriend, pero magkahiwalay, yung friend ko, lalaki yun. I'm referring to a, what? To gender ng friend ko, which is a boy. Okay? Pagka sinabi natin, I have a boyfriend, I'm in a relationship. One word yon. So yun, that makes boyfriend a compound noun. Nagigets po ako. Okay, jowa. Yung isa lang jowa. Okay? So magkaiba, ha? Okay, careful tayo. Inaano ko lang sa inyo yung mga commonly mistakes na ano natin in every types of nouns. Boy is just an adjective that describes a friend. He's a boy you're having a relationship with, yung boyfriend, yung jowa, isa lang. I have 2 alarms clock. Ano yan? Is it a compound noun or not? Okay, sige nga. Compound or not? Not. Alarm clock. Tatandaan nyo, i-weigh in nyo yung alarm clock, ha? Yung word na alarm clock. Compound noun, yes or no? Alarm clock. Yes, may nakatama ditong sagot. Okay? Pwede namang madaming ano. It is a compound noun, ngunit subalit that of what? Okay? Okay? Dapat yung
dapat, kung plural siya, alarm clocks. Pwede namang madami, di ba, pag pumunta tayo sa, for example, sa mall, ang daming alarm clock, di ba? Ay, bibili ko ng alarm clock, isa lang ba yung makikita mo? O there are so many alarm clock. Ano ba yung madami? Yung clock, di ba? So, dapat nandun yung S, alarm clocks, hindi alarms clock. Hindi ka maglalagay ng ano, okay, ng S sa alarms. Are we understanding? Yes pala. Yes, yes. Alarm clocks. But it should be written in separated word. Separated word. Alarm clocks. Okay, 'di ba? Okay. Yan. Okay. I have two alarm clocks. Dalawa yung alarm clock mo. Ano ba yung madami? Yung alarm ba? Hindi. Yung clocks. Yung orasan. 'Di ba? Okay. Let's meet at the bus stop. Let's meet at the bus stop. Hindi time yan eh. Hindi yan alarm. Hindi yan alarm. Okay. Time yan. Okay, next question. Let's meet at the bus stop. It's a compound noun or not? Not. Okay. It's not. Okay. Bus stop. It's not class. Para mo kasing sinabi na bus. Yung bus nag-stop. Verb na siya. Okay? Now, we are referring to noun sa pangalan ha. Pangalan. Okay? Now, we do have what we call countables and uncountable noun. Napaka-importante din ito. But not po, ma'am. Kasi, okay, bus stop siya. Bus stop. Kung isinulat mo siya ng one word, could be. But it's written in a separated word. So, hindi. Okay? Okay? So, let's proceed. Meron tayong, again, yung lagi kong nire-review kung ano yung napag-aralan natin, ha? May concrete, may abstract, may collective, ano pa yon, may irregular, may regular, may plural, may singular, ano pa? Okay? Compound. And then let's proceed with the countable and uncountable nouns. Okay? Madali lang to para lang tong concrete and concrete one. Uncountables kasi concrete siya. Okay? So, countable siya, it's a car. Uncountable, water. One car. Okay? Hindi mo naman pwede sabihin one water, three waters. Pero pwede mo sabihin one car or 11 cars. Pumapasok na ulit yung singularity and plurality, di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin, I have three waters. Walang ganun. Hindi mo siya nakakount. Pero ngunit subalit, na may measure mo siya. Measure. Okay? Na may measure, a bottle, na may measure na siya. So, uncountable pa din siya. Hindi mo pwedeng sabihin 100 waters. Walang ganun. Okay? It doesn't make any sense. Uncountable nouns, okay, ito yung mga sample kung bakit siya uncountable. Yung mga liquid, yung mga powders, yung mga materials, yung food, yung mga abstract ideas, abstract, pumasok ulit si abstract, di ba? Yun yung mga bagay na hindi mo naman nabibilang, pero nasusukat siya. Okay? Ang water ba nabibilang mo? Hindi, pero nasusukat siya. 5 gallons of water. 1 gallon of water. Isang galon na lang siya. Okay, 'di ba? Okay, so for example, water, powder, sugar, materials, wood, di mo siya nasusukat. Ang food, fruit, okay? Ang abstract ideas, time. Okay? So sa mga liquid, hindi mo naman nasusukat ang juice, ang milk, ang beer. Pero pag sinabi natin 2 bottles of beer, measurable na siya. Pero hindi mo siya nakakount. Kasi ang countable, more on concrete. Okay? Ang powder, sa powders, nabibilang mo ba ang sugar? Hindi. Pero measurable siya. 1 kilo. Half kilo. 1 sack.
of sugar. Flour. 1 cup of flour. Nabibilang mo yung flour, subukan mong bilangin. Rice, nabibilang mo ba siya? Hindi, pero nami-measure siya. 1 kilos of rice, 2 kilos of rice. Okay, hindi mo nabibilang yung mga yan, pero nami-measure mo. Are we clear po? Okay, measurable. Uncountable is measurable. Ang abstract ideas, uncountable yan, syempre. Hindi mo nakakount yan. Abstract nga eh. Doon pa lang sa pagiging abstract niya eh. Di ba? Hindi mo na nga nakikita, hindi mo na nga naaamoy, hindi mo na nga walang, you cannot perceive with your five senses, and yet, it's an abstract one, so it's uncountable. So, for example, time, information, love, and beauty. Alright? So we've done with that. Measure countable nouns. So for example, I have 2 liters of milk. I have 4 kilograms of sugar. I have a glass of water. I have 1 kilogram of rice. So maging measurable na yung uncountable. I ate 2 pieces of cake. I ate 2 pieces of bread. Whatever. Pizza. Countable and uncountable nouns. Let's see. Ano pinagkaiba niyan? Yung cake, ano pinagkaiba niyan? I would like to eat some cake. It is what? Hindi mo alam kung anong portion ng cake yung kakainin mo. Okay? Kung top ba or bottom or some. Pero kapag sinabi mong yes, specific na, I would like to eat 2 pieces of cake. Okay? I would like to eat 2 cakes. Okay? Bakit yung cakes naging with S na siya? Kasi dalawang klase na ng cake yung kakainin mo. Isang carrot cake at isang apple cakes. Okay, diba? 2 slices of cake. Kasi ganito yan. Yung 2 pieces of cake, yung dalawang pieces of cake, nasa isang cake pa din siya. Nasa isang cake lang siya. Isang carrot cake lang. 2 piece nun ang gusto mong kainin. Pero kapag sinabi mong you want to eat 2 cakes, ang idea nun is isang carrot cake at isang mocha. Okay, yung flavor na, yung cakes na mismo. Okay, diba? Diba? I would like to eat some chicken. Ito, ano to? I would like to eat a piece of chicken. Yung chicken dito, I see 3 chickens. Okay, ano yung pinagkaiba dyan? Yung chicken dito, yun yung hen. Okay, yung buhay. I see 3 chickens. Yung buhay pa. Okay? Yung buhay pa. Yung nagtitilaok, I see 3 chickens. Pero kapag sinabi nating chicken, a piece of chicken, yan yung si Jollibee, bida ang saya. Nagigets niyo ako? Okay? Nagigets ako doon, class. Di ba? Ang tricky? Okay, I want to eat some chicken. Okay, chicken, edi kumain ka ng McDo. Chicken yun, di ba? Kumain ka ng 5 piece or a piece of or 5 pieces. Sabihin natin 5 pieces of chicken. Bakit chicken lang siya? Kahit 5 piraso lang siya. Kasi we are referring sa chicken na meal. Ito yung chicken animals. Are you... Okay. Talaga ba? Okay. Hindi ko yan sakop, hindi yan English. So, hindi ko yan kaka-aanuhin. Sasagutin. Kagutom. Okay, last na to. Sige, mag-break na tayo. Okay. Dito, kaya siya 3 chickens. I see 3 chickens. Okay. We are referring to animals, yung chicken. Tumitilak. Dito, a piece of chicken, yung meal na siya. Okay. Let's see. Ay, hindi.
Hindi, wag na to. Sa drills na lang tayo bumawi. Okay, sige nga. Number 1, i-identify natin ang, kuha kayo ng, wait lang, a piece of paper. Kuha kayo a piece of paper. Para syempre may engagement tayo. Yung kung nasa ano, kasi hindi nyo a piece of paper lang. Sana meron din kayong notes, no? Kahit na online, dapat lang meron kayong notes, 'di ba? Okay. Though ibibigay ko tong PowerPoint, don't worry. Okay, meron na kayong notes. Okay. Get a piece of paper, pen, and a piece of paper. Sagutan niyo tong 20 items na to. Then, mag-ano tayo? Mag-break tayo. Are we good? Papadala ata yung recording sa inyo. Naka-record to. Okay, are we clear? Okay, share screen ko na. 1 to 20 ha. Okay. Okay, bien, pero nga ako ng ano, dahil pero ako ng, sige. Bien. Yes, Belgian Malinois. Bien, pero ako ng ano na, ng phone para pang ano. Sagutin nyo muna yan bago kayo bigyan ng break. No? Stop eh. Tapos na ba? Okay, let's answer this one. 20 items. Sige natin na. Jam sweet.
ano yan? Jamswit. Anong types of noun? Compound. Okay, correct. Tomato. Tomato is, pwede siyang, it's more on ano ha? Tomato is what? It's singular. Hindi natin ginagamit ang singular dito sa types of noun. Yes, it's singular, yes. Pero it's more on common noun. Tomato. Number 2, it's a common noun. Okay? Or concrete. Yan. Concrete siya. Oh, ma'am, bakit may proper noun ba ang tomato? Cherry tomatoes. Okay, number 3, God. Number 3, lagyan nyo ng number. God, lagyan nyo ng number kung anong sagot ninyo. Number 3, sige nga, number 3, everyone. Number 3, it's a common noun. Nagtaka kayo kung bakit? Bakit common noun ang God? Of course, the God that we know, to honor God that we believe, kinakapitalize natin siya. But you have to remember, in grammar, in English, God is a common. Kasi may specification si God. Sa ating mga Katoliko, ang pangalan ng God natin is Jesus, diba? Sa kapatid nating Muslim, ang pangalan ng God nila is Allah. Merong Jehovah, merong Abraham, merong mga bathala pa nga, gods and goddesses, diba? Okay? Si Malakas, gods yan, diba? Okay? Si Apollo, God of. Si Zeus, okay? Mga Greek goddesses, Greek gods and goddesses. So it's a common noun, okay? Espanya, Manila, it's a proper noun. It's a specific name of place. Number 5, it is a proper noun also. It's a specific name of a movie. Coach Kunsunhi, yours truly, it's a proper noun, a specific name of your coach or a person. Family, what is family? Number 7, write the number Number 7, anong types of noun siya? Yes, collective noun. Good. Collective noun siya. Number 8, privileges. Number 8, privileges, it's inano ko talaga siyang dyan. It's a abstract noun. Plural kasi may S, okay? Pero kasi ang plural and singular, hindi yan inaano sa noun. It's more on sa, sinasabi ko lang yung rules na may singularity and plurality. But it's more of a abstract noun. Hope, number 9. Hope. Okay, it's abstract. Correct. Number 10, Japan. It's a specific name of a country, so it's a proper noun. Yes. Number 11, Malacanang, a specific name of a place or a house. It's a proper noun. Flock. Flock. What is flock? Okay, collective. Flock. Flock of the birds that flock together. The birds that flock together, diba? It's a, number 12, it's a collective. Number 13, it's a proper noun, yes. Number 14, umbrella. Number 14, it's a common noun, okay? Number 15, soy sauce. Number 15, pakilagyan ako ng number please. Number 15, soy sauce. It's a uncountable. Okay, yes. And uncountable and pwedeng number 15, a compound noun. Number 16, pakilagyan ako ng number. Number 16, ugliness. Yes, ugliness is an abstract noun. Okay, abstract siya. Number 17, Lieutenant General. Lieutenant General.
Okay, it's a compound noun, number 17. Number 18, hyphenated. Oo nga, ano yung hyphenated na yon? Compound noun siya. Okay. Number 18, what is number 18? Kino-close ko kasi gusto ko ng number. Number 18, terrorism, it's an abstract noun. Correct. Number 19, sabi ko sa inyo, yung mga sumasagot na yan, yan yung may mga chance. Nag-engage dito sa ano natin. Yan yung mga chance na makapasa sa NAPOLCOM. Ako na yung nagsasabi. Number 19, it's a compound noun. Yes. And number 20, it's a compound noun. Okay. Yes, it's a compound noun. Okay. Time check is 9:15. I'll be giving you 20 minutes for your break. Okay? So time na 9:15, 30, 9:35 balik tayo. Okay? Okay, stop ko lang tong recording. Okay. Okay. So